Okay mga kabudget, so ito na po si Toxic Benzen, no? So yan, sa mga naghahanap ng mountain bike na sulit na at napakaangas ang frame, no? So ito na si Toxic Benzen. Okay, so natapos tayo kanina. Itong si Toxic Navigator, halos walang pinagkaiba sa design ng frame, no? So unang tingin, halos parehas yan mga kabudget. So ang gagawin natin dyan, i-comparison natin yung dalawang bikes. Pero bago ang lahat, umpisahan ko muna dito kay Toxic Benzen. Okay, so umpisa na natin yan. Let's go. Good day mga kabudget. So GMC Bike Check is here. Welcome back to my channel, no? So meron na naman akong bagong ibibideo sa inyo. So natapos tayo sa isang Toxic Navigator. So meron din po ako i-introduce sa inyo, halos kaparehas lang ng forma. Okay, so Toxic Navigator. Ito naman si Toxic Benzen 2.0 na. Okay, kung merong Toxic Benzen na lumabas, meron na po ulit 2.0 ngayong 2023. Okay, so ano nga ba yung specs niya? So umpisa na natin yan. Okay, let's go. Okay mga kabudget, ito na si Toxic Benzen natin na mountain bike 27.5 mga kabudget. Okay, so umpisahan muna natin sa kanyang frame, no? So yung frame nito mga kabudget ay alloy na. Okay, alloy 6061. Ayan, size 17, medium frame mga kabudget. Okay, kung mapapansin nyo, yung unit na to halos may kaparehas dito kay Toxic Navigator Pro. Okay, pero ano nga ba yung iba niya? Ito, syempre, may pinagkaiba niyan. Benzen 2.0. Okay, frame, yung design ng frame, kung mapapansin nyo, ayan mga kabudget, so straight yan mula dito sa kanyang head tube. Straight yan pababa. Okay, so yan mga kabudget. So yung frame na to ay triple triangle mga kabudget. Bakit triple triangle? 1, 2, 3. Ayan mga kabudget. So itong frame nito ay 27.5 alloy na. So design ng frame, may plastic pa nga ito mga kabudget, hindi ko matanggal eh. Okay, so dito sa top tube, ayan, ganyan yung decals nya, no? Actually hindi yan decals eh, coated talaga siya. So hindi yan natatanggal mga kabudget. Then meron yan ditong warning sign, bahala ka na magbasa dyan. Okay, so dito sa frame, kung mapapansin nyo, yung frame nito ay may nakikita pa yung bakas ng kahapon o yung pinagka-weld ng alloy niyan mga kabudget. So yan, so yung nagustuhan ko dito mga kabudget, ayan, so mas matibay, mas napapansin natin na solid yung pagka-weld nito para at least ayos na ayos siyang gamitin mga kabudget. Okay, so isa pang good dito, yung pinaka-support niya, no, para iwas bali doon sa kanyang frame dito sa kanyang head tube, ay sa kanyang, sorry, head tube pala, set tube, sorry naman mga kabudget, set tube nya. So kung mapapansin kasi natin, yung frame nito ayan pababa, no? So dito yan, sinuportahan niya para iwas bali, no, lalo na sa mga nag-trail o gumagamit nito sa mga nagja-jump, no? Okay, so quick release. Ang seat post niya ay size 30.4. Okay, 6061 alloy material na rin yan. Saddle ay Toxic na brand mga kabudget. Ayan, then pedal niya, stock pedal, plastic na rin, tsaka ball bearing, bakal din yung sa loob niya, no? Ball bearing tayo mga kabudget. Okay, so dito naman tayo sa drivetrain niya mga kabudget. Okay, so umpisahan natin dito sa kanyang crank. Ayan, yung crank nito square type, self bearing, alloy na 6061 alloy material. Toxic na rin ang brand ng kanyang crank. BCD 104 36 teeth. Ito yung nagustuhan ko dito, 36 teeth naman siya mga kabudget. Okay, so kadena na ginamit ay hindi ko makita, sorry na. Okay, so ito siya ay naka 1/10 speed. So MX-10 yan, MX-10. So Sensa po ang kanyang RD mga kabudget. Wala siyang FD.
kasi naka 1 by siya. Pero yung nagustuhan ko dito, may option ka, no? So pwede mo siyang gawing 2 by or 3 by, so meron kang pagdadaanan ng cable mo. So sa meron nito, good job. Yung mga wala, pang 1 by na lang talaga, talagang nagsosolo na lang sila. Pero ito, so pwede mo siyang gawing 2 by or 3 by, or stock nito na 1 by Halotech mga kabadget. Okay, sprocket na ginamit sa kanya ay ano nga ba ang brand? Tignan natin. U-Link ang brand na ginamit dito. Ayan po ay 10 speed. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed, 11 to. Tingnan natin kung ilang speed to mga kabudget. Sana makita natin. Ayan, 11 to 40 teeth mga kabudget. Kita ba? Ayan, 11 to 40 teeth mga kabudget. Okay, rim na ginamit sa kanya ay alloy na. So yan po, kaya nasabi ko kanina, ito po ay reflectorized. Pag yan po ay nasinagan ng mga ilaw ng sasakyan, kikinang po yan. Mas mapapansin ka sa kalsada nito mga kabudget. Meron pa nga gumagamit na yung nilalagyan nilang ilaw. Mas maganda to. May mga gumagamit ng ilaw, no, pampaliwanag sa bike nila. So gulong na ginamit sa kanya ay Billy Goat Compass. Compass din po yung Billy Goat. Ayan, Compass 27.5 by 2.10 mga kabudget. Okay, so dito na tayo sa kanyang sa unahan, no, mga kabudget. So dito head tube niya tapered na rin yan mga kabudget, para mas maiksi siya dito, ano. Yan, Tosic na rin ang brand. Ang kanyang stem, Tosic na rin po yung kanyang brand. Ayan, malapad. So naka negative. Sa kanyang port ay lockout na mga kabudget. Ano ang purpose ng lockout? So yun, yung laro ng port nyo, no? Pwede mo siyang i-lock para walang bounce. So yan po yung mostly ginagamit niyan sa mga paahon ka. Ayun. So yung unlock niyan or yung open nyo, nagbabounce siya. Ang gamit naman po niyan ay para kung doon kayo dumaan sa mga malulubak o kung kayo ay nagtitrail, no? So kahit mga light trail, mas maganda i-bouncing nyo yung port nyo, kasi nag-absorb yun ng impact sa katawan, no? Siyempre, ito naman kung kayo ay nag-aahon, simpleng tip yan, kung kayo ay paahon, iwasan yung naka-open yung port nyo. Bakit? So siyempre paahon ka, persado ka, mas maganda nakalock, kasi mababawasan yung pressure ng yung bouncing niya doon sa unit. Okay, dito lang tayo. So handlebar, nito ay Tosic. Yan po, stand oversize, no, 31.8. Bakal Lodi. So bakal mo yung kanyang handlebar. Hydraulic, yes, hydraulic yung kanyang preno nyo. Brake system niya ay hydraulic. Si Mars niyan, mineral oil. So mineral oil, meron siyang brake fluid na ginagamit. So yan, tawag niya na hydraulic mga kabudget. RD niya o yung shifter niya pupunta doon sa RD ay Sensa MX-10. So 10 speed. Siyempre kasi 10 speed doon, kailangan tugma yan mga kabudget. Okay, dito hub na ginamit sa kanya ay alloy pa rin yan mga kabudget. So alloy siya. Then quick release harap likod mga kabudget. So cabling, na naman natin yung cabling niya. So internal yung kanyang RD. So patagos siya dito sa ilalim, no? Yan yung RD niya papunta doon. Then yung preno niya sa likuran, ayan, dito dumaan sa kanyang top tube mga kabudget, papunta dito sa likuran yung brake caliper niya, kasi dito yan sa taas mga budget, no? Yan. So magkano nga ba yung Tosic Benzen natin? 2.0 na mga kabudget. So ang presyo nito ngayon 2023, 9,999 pesos lang po. Pag kinash nyo yan, may previous kang cash pick up po dito. May previous kang helmet, glove arm sleeve, taillight, battle cage, tube mask, chain guard. Actually ito 10k yan, pero converted na rin yan sa 9,999, no? Converted na yan as 10,000. Ngayon 9,499, no previous mga kabudget. Bay nagsasabi na parang binawas namin yung previous. Yes, kasi disregard nyo po yung cash price na no previous. Ito po talaga yung price natin. Pag
SRP tsaka card price. Yan, free helmet pag card. Pag cash naman, mas marami kang freebies kasi cash yan. Pag card kasi, syempre, helmet lang kasi meron niyang certain na porsyento si bangko, no? Ngayon, ito, kaya naglalagay kami nito. For example, nag-upgrade ka lang ng bike, meron ka ng mga helmet o ibang essential, di ba? So, meron, hindi ka obligadong kumuha ulit ng freebies. Bibigyan namin kayo ng discount 9,499. Wala ka ng freebies, mga kapatid. So, yan. So, palagay nyo, kung sulit na nga ba ito sa presyo nito, si Toxic Vincent. So, 1x10 speed, naka-hydraulic na mga kabudget. Then, seal bearing na rin yung crank nito, mga kabudget. So, once again, thank you and God bless.